Noong unang panahon, sa isang lupain na napapalibutan ng malalawak na palayan, may isang bukid na mas malawak kaysa sa kayang tanawin ng mata. Ang lupang iyon ay pagmamay-ari ni Mang Rafael, isang lalaking kilala hindi lamang sa yaman, kundi sa dami ng kanyang lupa, ani at mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Tuwing umaga, makikita ang mga trabahador na naglalakad sa pilapil. May dalang araro, sako at pag-asa. Ang hangin ay may halong alikabok at bango ng bagong ani, habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa kanilang mga balikat. At tuwing hapon, ang bukid ay napupuno ng yabag, tawanan at tunog ng buhay. Ang mga anino ng palay ay humahaba sa lupa, sumasayaw sa hangin na tila nagbubulong. Ito ang lupa ng kasaganaan. At higit sa lahat, may isang anak si Mang Rafael. Ang pangalan niya ay Eli. Isinilang si Eli sa gitna ng kasaganaan. Hindi niya naranasan ang magising na gutom. Hindi niya naranasan ang maghintay ng ani para makakain. At dahil doon, lumaki siyang naniniwalang lahat ng bagay ay madali. Ang kanyang mga mata ay palaging matapang. Ang mga kamay ay walang bakas ng hirap. At ang kanyang mga ngiti ay laging tiwala na parang mundo ay para sa kanya. Habang ang mga anak ng trabahador ay natutong magtanim, si Eli ay natutong magsalita. Habang ang iba ay nagkakapaltos ang kamay, siya ay nagkakaroon ng opinyon. Kapag may nagkamali sa pagtatanim, siya ay tatawa, bahagyang nakataas ang kilay. Hindi niyo lang kasi alam ang tamang paraan. Kapag may mabagal sa pagbubuhat ng ani, siya ay uusog sa gilid, kamay sa balikat. Kung ako yan, tapos na yan. Hindi siya galit, hindi rin masama ang kanyang loob. Siya ay mayabang dahil akala niya ang talino ay sapat na para unawain ang mundo. At tuwing may trabahador na mapapatingin sa kanya, makikita ang halong pagod at awa sa kanilang mga mata. Parang humihingi ng paumanhin sa kanya. Ngunit hindi iniwan ng trabaho, ang kamay ay patuloy na nagbubungkal ng lupa, ang paa ay patuloy na naglalakad sa pilapil. Isang araw, habang ang araw ay matalim at ang hangin ay tuyo, nagkasakit si Mang Rafael. Hindi siya makabangon, hindi siya makalabas. At sa unang pagkakataon, wala siyang naibigay na utos. Nagkatinginan ng mga trabahador. Maraming mga gawain sa bukid. May kailangang anihin at kailangang pamunuan. Lumapit ang ina ni Eli, kamay na bahagyang nanginginig, at marahang nagsabi, "Anak, ikaw muna ang magbantay sa bukid." Napangiti si Eli. "Opo, inay. Madali lang yan," sabi niya, parang sinasalo ang hangin. Ngunit nang siya'y humawak ng araro, ito'y tumigil sa lupa, mabigat sa bawat hakbang. Nang magbuhat siya ng sako, bumigat ito sa kanyang balikat at ang pawis ay dumaloy sa noo, sa leeg, sa braso. Nang maglakad siya sa ilalim ng araw, ang init ay tila nagtatala sa kanyang balat. Ang palay ay tila nakatitig at ang bukid na dati parang tanawin lamang, ngayon ay tila isang hamon na humahamon sa kanya. At nang siya'y mapaupo sa lupa, pagod at pawis na pawis, walang lumapit upang tumawa. Ang mga trabahador ay nagpatuloy lamang, tahimik, sanay, matatag. Ang kanilang mga mata ay nagbabadya ng karanasan, ang kanilang mga kamay ay patuloy na gumagalaw. Parang sinasabi, "Ito ang mundo ng bukid, Eli. Dito, walang shortcut." Kinagabihan, habang ang buwan ay sumisilip sa palayan, umupo si Eli sa gitna ng bukid. Ang kanyang mga kamay ay may bakas ng lupa. Ang damit ay dumidikit sa katawan dahil sa pawis. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa kanyang likod, at may amoy ng bagong ani na nahahalo sa malamig na gabi. At ilang sandali pa, lumapit si Mang Rafael. Mahina pa ang lakad at umupo sa tabi ng kanyang anak. Ang mga mata ay bahagyang nakatungo,
Ang mga kamay ay nakahawak sa tuhod at ang gabi ay tila bumababa sa kanilang paligid. Matagal silang nanahimik. Tanging tunog ng hangin at malalayong huni ng kuliglig ang pumapaligid. Pagkatapos ay nagsalita ang ama. Anak, ang lupa ay hindi yumuyuko sa mayaman. Hindi rin ito sumusunod sa matalino lamang. Iginagalang nito ang marunong magtiis. Hindi umiyak si Eli. Hindi rin siya sumagot. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bitungin na kumikislap sa katahimikan, may isang bagay na nagbago sa kanyang puso. Hindi pa siya naging mapagkumbaba agad. Hindi rin siya naging perpekto kinabukasan. Ngunit mula noon, kapag may nagsasalita, nakikinig siya. At kapag may gumagawa, pinanood niya muna bago magsalita. At sa malawak na bukiring iyon, nagsimunang isulat ang alamat ng isang batang ipinanganak sa yaman, ngunit natutong yumaman sa pag-unawa. Hindi lahat ng isinilang sa yaman ay mayaman sa pag-unawa. Ang talino at salita ay walang saysay kung hindi sinasabayan ng karanasan at pagpapakumbaba. Ang tunay na yaman ay natututunan lamang kapag marunong tayong yumuko, makinig at igalang ang pagod ng iba. Kung may iniwan mang aral ang kwentong ito sa iyo, maaari mo itong i-like at i-share sa iba. At kung nais mo pang manood ng mga kwentong may aral mula sa bukid, mag-subscribe ka sa channel na ito. Maraming salamat at hanggang sa susunod na kwento.